Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong promote na opisyal ng Philippine National Police na panatilihing payapa at ligtas ang bawat Pilipino ngayong holiday season. Ayon sa Pangulo, kaakibat ng pagtaas ng ranggo ng mga opisyal ay ang pagtanggap din ng mas mataas na responsibilidad. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Sa gitna ng holiday rush ngayong Kapaskuhan, pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pambansang pulisya ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Sa kanyang pangunguna sa panunumpa ng newly promoted star-ranked officers ng PNP, inatasan niya ang mga ito na paigtingin ang pagbabantay, lalo na't karamihan ngayon ay abala sa nalalapit na Pasko. As we are in the holiday season, when more people are out in public and families are on the move, this period calls for heightened security and vigilance. So maintain a visible and reassuring presence on our roads, in public spaces, in transport hubs, and in communities where families gather. Tiyakin ninyo ang kaligtasan ng bawat mamamayan upang tunay natin maramdaman ang saya ng Kapaskuhan na may kapanatagan at pagkakaisa at may tunay na ligaya. Punto ng Pangulo, hindi dapat mahinto ang serbisyo kahit pa sa panahon ng Kapaskuhan. The season likewise reminds us that public service does not pause even in times of celebration. So continue to serve with honor, lead with purpose, always act in the best interest of our great nation and of the Filipino people. Una nang sinabi ng PNP na 30,000 mga tauhan pa ang i-augment para dagdagan ang puwersang itatalaga nito para sa seguridad ngayong panahon ng Kapaskuhan. Dagdag yan sa mahigit 70,000 pulis na ide-deploy ng PNP para sa panahon ng Pasko at Bagong Taon. Samantala, hinimok naman ng Pangulo ang 50 bagong promote na PNP generals na maging patas sa serbisyo, panatilihin ang pagtataguyod ng batas at laging irespeto ang karapatan ng bawat Pilipino. Ipinunto pa niya na hindi lamang ito pagtaas ng ranggo. Sa halip ay kaakibat nito ang mas mataas na responsibilidad na dapat nilang gampanan sa malinis at tapat na pamamaraan. This is the stage where leadership is being measured by your judgment, restraint, and consistency in upholding the law. So I ask you to continue to improve yourselves personally, professionally, institutionally. Do not be complacent. Be firm, be fair, be decisive, while remaining fully respectful to the rights and dignity of every single Filipino. Ang kapangyarihan na hawak ninyo ay may kaakibat na pananagutan. Nakataya ang kredibilidad ng institusyon at ang tiwala ng taong bayan sa bawat galaw at desisyon ninyo. Kaya't nararapat lamang na alagaan ninyo ang tiwalang ipinagkaloob sa inyo. Muli namang tiniyak ng Pangulo na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa PNP at patuloy na isusulong ang mga reforma para sa ikabubuti ng institusyon. We will continue to support reforms that will enhance your capacity and boost your morale. 2 weeks ago, I issued Executive Order number 107, updating the base pay schedule of all military and uniformed personnel. This will be implemented in 3 tranches starting January of next year, with subsequent adjustments in 2027 and 2028. In addition, your daily subsistence allowance will be increased to 350 pesos. So alongside these measures, we remain committed to supporting and ensuring the welfare of your families, recognizing that their well-being is integral to your service as a nation. Sa 50 nanumpa, 44 sa mga ito ang 1-star Brigadier Generals, habang 6 naman ang 2-star Major Generals. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.